Kaugnay ng gulo sa North Cotabato, nasa linya ng telepono ang media liaison ng Consortium of Bangsamoro Civil Society na si Ginoong Benny Benito. Ang CBCS ay isang umbrella civil society organization sa Mindanao. Magandang hapon po, Ginoong Benito. Magandang hapon sa mga tagapakinig na yung malawakang palatuntunang balitang Pilipinas. Magandang hapon po, sir. Medyo magulo lang po linya natin, pero subukan po natin gusto ko lang naman pong itanong, ano po ba ang basa ninyo sa nagaganap na mga halos sunod-sunod na po na insidente sa Mindanao? Kaya nga po tayo po ay nalulungkot dahil sa kabila nga po ng efforts ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front na hanapan ng mapayapang pamamaraan itong problema dito sa Mindanao, ay meron pa rin po itong mga sitwasyon na talagang naka-apekto sa kabuhayan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga sibilyan at sa kanilang mga ari-arian. Mahirap na po sila dati at naradagdagan po itong kanilang kahirapan dahil nga po dulot na po ng nasabing hidwaan kasamang po. Oho. Pero kayo po ba ay umaasa pa rin na magagamot ng peace talks sa pagitan po ng gobyerno at ng MILF itong nangyayaring kaguluhan po? Sa palagay ko po, kami po sa Consortium of Bangsamoro Civil Society ay napaka-optimistic po na itong problema ngayon, kasalukuyang nangyayari dito sa Mindanao, ay magkakaroon din po ng kalutasan. Yun po kung mapungklud yung kasalukuyang pag-uusap sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ang Moro Islamic Liberation Front, dahil nga ho ang gusto mangyari na magkabilang panig yung Pilipinas at saka ang MLF ay magkaroon ng changes at expected na po in changes meron pong resistance. Isa po yan sa collateral damage. Kaya po ang panawagan natin kasamang Makilo at saka kasamang Mark ay dapat po bigyan sana ng chance ng mga anumang grupo itong kasalukuyang pag-uusap sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at saka MILF. At dapat po respetuhin nila yung ongoing na peace processes, hindi lamang po sa GPS at saka MILF, kundi pati na rin po itong continuing tripartite review ng MNLF at saka gobyerno doon sa 1996 peace agreement po. Okay, sir. Sir, huling tanong lang, baka may impormasyon po kayo na may natanggap na po ba kayong impormasyon kung ilan na yung mga lumikas dahil sa gulo at kung meron po bang mga nakalusot na mga rebelde? Kung pag-uusapan po yung nangyari po sa Midsayap. Opo. Ang encounter ay nag-start siya noong kahapon po, September 23. Pero marami na pong sir, sa pagkakalam niyo po, gano'n nakarami yung mga nagsilikas? Dito sa Barangay Malingaw, isang barangay po yan sa Midayat, North Cotabato, around 700 families yung na-displace. At dito naman po sa Barangay Mudsang ay meron pong more or less 400 families yung na-displace. At sa Barangay Rangiban, hindi ho makuha-kuha yung data dahil mobile po yung mga IDPs. Ibig sabihin, hindi po sila nag-stay sa isang evacuation center, kundi na doon sa kanilang mga kamag-anak. Kaya mobile IDPs po. Hindi pa po bumabalik sa normal ang sitwasyon hanggang sa ngayon? Sa kasalukuyan ay wala na pong nangyayaring encounter sa mga nasabing barangay sa Sitio Nara na kung saan nagsimula yung encounter kahapon at Sitio Tuay, Barangay Tugal at saka sa Barangay Malingaw. As of now, na pong gulo doon. Kaya lang po may mga shellings po na galing sa military. Meron pa rin. Opo, nandun din po pala yung shelling, yung mortar shelling, intended para doon sa mga armed group na umatake kahapon po. Sana naman po walang madamay na sibilyan. Maraming salamat po sa inyo, Ginoong Benny Benito ng Consortium of Bangsamoro Civil Society.